What's up guys, welcome back for another video. I'm Raldimore again. In this video guys, nandito ako sa gilid ng bahay namin. Dito ko nilagay yung mga bibe tsaka kalapate. So in this video guys, samahan niyo ako magpakain and bibigyan ko na rin kayo ng update sa mga kalapate ko na nilipat dito. Kung napanood nyo guys yung video na gumawa ako ng breeder cage, and samahan nyo na rin ako guys na maglipat ng mga young bird dun sa loft. So papakita ko muna sila sa inyo guys. So yan, so pasensya guys sa boses ko kasi kakagising ko lang. Tapos naghilamos ako, tapos nagsipilyo, tapos dumiretso na agad ako dito sa likod or sa gilid ng bahay. So ito guys yung mga bagong bibe. Ayan, yung 4 pieces yata yun or 5 pieces na nauna kong binili guys or inalagaan. In-out ko sila, tapos pagka-out ko sa kanila, bumili ako ng mga darak, tapos bumili ulit ako ng mga bagong aalagaan. So ito guys yung mga binili ko. Ayan, may nakakulong dito guys kasi balak ko silang i-out. Medyo nahuli kasi sila ng laki, pero malalaki na rin sila guys. Malalaki na rin sila, medyo nahuli lang kasi masyado silang marami dito. So iniisip ko kapag in-out ko sila dun sa bibili, solo nila yung pagkain na ibibigay sa kanila. So yun, ngayong umaga guys magpapakain ako. Syempre bibigyan ko pa rin sila. And ito guys yung mga ililipat ko sa loft. Ayan, yung dalawang to tsaka yung 4 na yan. Bali 6 guys yung ililipat ko sa loft. And pagpunta natin dun sa loft is bibigyan ko rin kayo sa update sa mga natira dun. So yan, kanina guys nagwawala yung mga yan kasi gutom sila, lalo na yung mga breeder ko na nandito. Ayan, may mga sisiw na yung mga yan guys. May itong dalawang pair na to, dalawa yung sisiw nila. Tapos ito tig-isa. Ayan, ito guys yung first breeder ko or first pair. Yan, may isa silang sisiw. Tingin ko isa lang yung naging sisiw nila. Parang last time isa din kasi medyo matanda na rin sila. So yun guys, papakainin ko na sila. Tapos ito pala guys yung paglalagyan natin sa ililipat nating mga young bird dun sa loft. Isi-set up ko lang guys yung camera, tapos papakainin ko na sila. So ito pala guys yung pinapakain ko sa kanila. Ayan, darak yung laman nito. Darak, ayan, marami ng bukbok. Minsan binibilad ko yan, pero pagkatapos kong binilad, bumabalik rin yung mga bukbok. Ewan ko guys kung bukbok talaga yon or bukbok din yung tawag sa inyo. So ito guys, darak din to. Ayan, ayaw mabuksan. Ayan guys, darak din. And ito naman yung palay. Ito guys, pandagdag ko sa darak kapag nagpapakain ako ng mga bibe. And ito yung pinapakain ko sa mga kalapati ko. Ayan, pellet guys to, tapos may kasamang conditioner. Yung conditioner guys, sama-sama na yun na may mais, sunflower, trigo. Ayan, may peas pa, green peas, tapos may kulay pula na bilog. So isi-set up ko lang guys yung camera, tapos papakainin ko na sila.
So nilalabas ko guys yung mga inuminan nila kasi hugasan ko. Tapos yung mga young bird na ililipat natin dun sa loob, hindi ko na sila papakainin. Doon ko na sila bibigyan agad ng pagkain pag nalipat ko sila sa loob, kasama yung mga natira doon. So kukuha lang ako guys ng darak tsaka palay dito. Kung napansin nyo guys, may manok na maliit doon. Ayan, lumaki na siya dati, maliit lang siya, tapos umiwalay siya sa mga kasama niya, tapos dito na siya nag-stay. Lagi siyang dito kumakain guys, kinakalkan niya yung darak. Dati guys, hindi ako nagdadagdag ng palay kasi may bigas na yung darak. Tapos guys, yung sisiw na yon, nung maliit pa siya, lagi niyang kinakalkal yung darak. Parang yung mga bigas lang yung kinakain niya. So ito na guys yung mga ililipat natin na young bird dun sa loft. Tapos napakain ko na rin yung mga breeder ko. Ayan, 4 na pares yan guys. Tapos may isa pang breeder dun sa loft. Dati 5 yan guys yung nandito, pero dumating si Ben, bumisita siya dito, tapos binigyan ko siya ng isang breeder. And nung last time nakausap ko siya nung isang araw, nangitlog tsaka namisana ng sisiw yung mga kalapate or yung pair na binigay ko sa kanya. So yun guys, samahan niyo ako, ilipat natin sa malaking loft to yung mga young bird na to. Bali 6 sila. Tapos dun sa malaking loft or dun sa loft na ginawa ko, merong 5 doon guys. Tapos yung isa breeder sila or pair. So ito guys yung mga bibe na kinulong ko, may pagkain na rin sila. Binigyan ko to ng tolda guys kasi mainit.
mainit. Pero minsan hinayaan ko silang mabilad kasi kailangan talaga nila ng araw para matuyo yung mga pugad nila kasi basa yan ng dumi nila. Tapos para mabilad na rin yung mga young bird. Yung mga young bird na to guys, yung dati nagkabulutong sila. Hindi ko alam kung bakit. Tapos ito, hindi din ako sigurado, baka magkabulutong din sila. Pero naaalis din naman sila. Naaalis din naman agad yung mga bulutong nila. Bulutong nila kasi alaga sa pagkain tapos sa vitamins nun guys. Binibilang ko sila ng vitamins. Tapos hindi sila naubusan ng pagkain. So yan, mga mamayang tanghali siguro guys magpapakain ako ulit. Tapos hapon ulit. Kasi guys lalo na kapag may mga young bird or mga sisiw sila, mas malakas silang kumain. Tapos halos yung nakakain ng parents is sinusubo niya or pinapakain niya lahat sa mga sisiw. So babalik ko lang guys yung lona. Madalas guys nakakalimutan ko yung pagbabalik ng kahoy na yan. Yung kahoy na to guys is pinipigilan niya para umangat yung pinto. Kaya laging nakakawala yung iba sa young bird ko. Lalo na guys tong parang caramel. Ayan, yung kulay. Lagi yung nakakawala. So yun guys, tara ilipat na natin sila. Ayan guys, hindi pa nila naubos yung binigay ko. Ayan, medyo makalat dito guys. Lalo na yung mga dahon kasi hindi ako nakakapaglinis or hindi pa ako nakakapagwalis. Pero sa mga susunod na video guys, magdadamo ako or magbubunot ako ng mga damo tapos maglilinis na rin. Ayan. Mamaya ako na lang siguro ayusin itong pagkakasara kasi iniwan ko muna yung timba at saka yung tripod doon. So bali 18 pieces pala guys yung mga bibi dyan. 18 pieces. Tapos 4 pieces yung ina-out ko. And dito tayo, dadaan tayo sa mga isda ko. Ayan. Papasilip ko na rin sila sa inyo guys. Ayan, nagka-ref tab na ako. Tapos, ayan yung mga isda ko. Hiniwalay ko na yung mga breeder or yung mga adult guys sa mga maliliit na to. Ayan. Ibigyan ko kayo ng update guys next time. Magpapakain na rin ako that time. So ayun na guys yung loft. Kung nakita nyo may yero kasi guys balak ko yung duktungan. So ito guys yung mga natira sa loft. Ayan, ito guys yung sinasabi kong na pair. Magkapares yan. Tapos yun yung mga naging young bird nila dito. And sa tingin ko malapit na naman silang mangitlog kasi gumagawa sila ng pugad. At may extra hen doon. So yan guys, kakabigay ko lang ng pagkain kanina. Ayan, natira yung sunflower seeds. Tapos dadagdagan ko na rin sila ng inumin. So ayan guys, bibigyan ko muna ng pagkain yung mga lalagyan para pag napakawalan ko na sila, kumain na sila kung gusto nila. Pero sa tingin ko guys, maninibago pa yung mga to kasi bago pa lang sila dito. Ayan, ito yung barako guys, napakatapang niyan. Lahat binabarako niya. Kung ano yung pinapakain ko sa mga breeder ko guys, ganito din yung pinapakain ko sa lahat guys. Basta sa mga kalapati ko, ito yung pinapakain ko. Pellet tsaka conditioner pinaghalo ko. Yung pellet guys, nasa sa inyo kung ano yung gusto nyong pellet na ihalo sa conditioner. Tsaka sa conditioner guys, may iba't ibang klase din ng conditioner.
Iba-iba yung mix. Yung mixing ano na guys, yung pag yung mga ingredients guys na nakalagay. Ayan. May nagpapatugtog sa medyo kalayuan, hindi ko alam kung rinig sa video. Yan, sa tingin ko okay na yan. Papakain ko na 3 beses or 2 beses kasi ako guys nagpapakain sa isang araw. So okay na muna yan. Sa mga young bird na to guys, may naipit pala yung paa. Hindi ko alam kung bakit naipit or ewan ko kung anong nangyari. Kasi guys, nung nakita ko namamagana yung isa niyang paa, pero papagaling na rin. Nagro-ronda na to guys, kasama nila yung mga young bird nila. Ayan, ito yung young bird tsaka yung nasa ilalim na yon. Sa unang mga ilang araw guys, sigurado hahabulin to ng barako. Pero masasanay din sila. Ayan. Ayan, ito guys yata yung naipit yung paa, pero papagaling na rin. Ayan. So bali 11 na ata guys yung nandito. 11 pieces na kalapate. And I hope one day or sa mga susunod na araw makapagronda na sila na sama-sama. Ayun na nga yung sinasabi ko guys, yung barakong to, hahabulin niya yung mga yan. Ayan. Pero mga ilang araw guys, tatapang na yung mga yan. Makakapaglaban na sa barakong to. So obserbahan ko guys itong barakong to. Kung ganyan pa rin siya, ikukulong ko muna siya. Kukulong ko muna siya kasama yung pares niya. So ayan, wala pala silang tubig or inumin. Palitan na natin. Wait lang guys, kukuha ko ng inumin. So ayan guys, inaaway niya talaga guys yung mga young bird. Sa tingin ko ikukulong ko muna siya dito. Paghatiin natin yung pagkain para hindi sila nag-aaway. Wait lang guys, huhulihin ko muna tong barako. Akala niya ata pares niya yan kasi kamukha niya yung pair niya na nandito. Ayan. Ito yung pair niya guys, tapos ito yung young bird na hinahabol niya. So wait lang guys, huhulihin ko yung barako. So ito guys, yung hinahabol niya na lang yung kinulong ko. Kasi guys, hindi niya naman maaway yung iba. Ayan, hindi niya maaway kasi guys matapang din yung iba. So ito na lang guys yung kinulong ko, yung red bar na akala niya pares niya. Ayan. Ayan guys, yung hinahabol niya ngayon, yan yung pares niya. Tapos ito yung kamukha ng pares niya na hinahabol niya. So bibigyan ko na ng pagkain to habang nandito.
So that's all for this video, guys. Thanks for watching. If you are new to my channel, please support me, subscribe and click the notification bell so you will be notified on my next and future videos. Thanks for watching. See you to my next video. Raldimore signing out.